O dito mga idol, isang malaking hamon sa parte ng Marcos administration na hinihingi ng taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan para linisin ang kanyang pangalan sa harap ng sambayan ng Pilipino ay kailangang mag-undergo siya sa follicle test. Yun na lang, dahil lumabas na yung katotohanan na yung cocaine drug test ay mayroong agam-agam ng pagdududa. Ano sa tingin niyo yung face off kanina ni Agent Morales at ni Senator Jinggoy? Si Senator Jinggoy ay convicted. Si Agent Morales, investigador. Gaano kalaking dagok yun? Parang nakahanap siya ng katapat si Senator Estrada kay Agent Morales. At ano yung dagok yan sa kanyang political capital? Alam mo, MJ, hindi na sana dapat umabot dun eh. Pero yung pamamaraan kasi ng pagtatanong ni Senator Estrada, parang idinidiin na, ikaw, ang dami mong records, ito. Alam mo, kahit demonyo, paulit-ulit nga ako, kahit demonyo ang background dun tao, kung sinabi niya, ang material doon, ako ho ang gumawa, ako ho ang pumirma, dokumento ko ho yan. So, kung dadalhin mo sa arena na ang dami mong kaso, kaya bilib ako doon kay Morales, matapang, talagang consistent siya. At talagang sinabi in your face, ako ho hindi convicted. Yun ang masakit. If you bring yun nga yung sinasabi ko never bring the debate as a political strategist, never bring it to debate to the arena where you will be cornered. Pero itong si Senator Santiago, Senator Estrada, dinadala niya parati doon. He should not be the person to ask those questions. Dapat conscious siya doon. Kaso, he had to play a role, and I guess he chose that role. So, naging maanghang. It's good that cooler heads intervened. Kasi, talagang magiging makraiking yan. Talagang dadalhin kita sa putik. Prof, tingin mo, paano kaya matutulakan itong issue na ito? Though, nakakonsentrate si Senador Bato doon sa pag-craft ng panukalang batas o pag-craft ng batas kasi nga na-open kanina na walang matibay na batas o kay polisiya sa sino man na mag-leak ng mga confidential, di ba? Yan yung isa sa mga napag-usapan. Pati na rin yung naipunto rin ni Senador Chis Escudero, yung type ng meron bang sino ang nagdetermina na ito ang kukunin yung sa shabu and marijuana doon sa pag-take ng drug test, no? So maraming mga na-open kanina na pwedeng gawan ng panukalang batas. Yet, ang inaasahan ng tao rito, totoo bang gumamit ng illegal na droga ang Pangulo? Pero sa tingin mo, sa mga issue na nag-arise nito, pati yung sa huli, paano kayo matutuldukan na ito, ma'am? Well, kailangan mo yung folder. Kailangan mo yung deposition. Kailangan mo yung information, sino ba ang confidential, yung CI mo, person na confidential individual na kinunan mo ng sworn statement. Kung hindi yun lalabas, siguro aabot lang tayo dun sa level na yung mga panukalang batas. Maganda rin yung punto ni Senator Escudero, kasi pinakita niya may dalawang levels of drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Alam nyo yung hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Pero nagtanong-tanong ako sa mga kaibigang konduktor at chemist. Yung 2 minutes na check, hindi daw yun ganun kabilis, lalo na sa issue ng cocaine. So, it's one thing na yun, meron siyang clearance. It's another thing really to, at that point in time, people now, at that point in time, pwedeng totoo yun, pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya, at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Yes. Nung tinanong ang presidente ukol dito, ma'am, doon sa Follicle test. So yan mga idol, malinaw
na kung hindi mailabas ni Agent Morales yung kanyang tinatawag na confidential agent, hanggang doon lang ang hahantungan ng investigasyon ng Senate investigation headed by Senator Bato de la Rosa. But sa parte ng presidente, mga idol, na nagdududa ang taong bayan and the Filipino people asking his sincerity to undergo a political test na tinatawag. So ibig sabihin, yung kanyang sample ay kukunin mula sa buhok para sa DNA test to verify, to justify na he is clean to the speculation that he is taking an illegal substance like shabu and cocaine. So yan ang pagkakataon, mga idol, na ipakita ni Marcos, ni President Marcos, na kung talagang malinis ang kanyang budhi, ang kanyang pagkatao dito sa isyong nagsisilabasan na gumagamit siya ng cocaine, gumagamit ng shabu. So, bakit hindi i-subject ang kanyang sarili sa hinihingi ng taong bayan para mawalan yung agam-agam pagdududa na ang ating inihalal na presidente ay positive na gumagamit. Kasi unless otherwise na magpakita siya ng proof, proof ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. So kung ako sa katayuan ni Marcos, wala akong tinatago, wala akong kino-cover up sa aking mga papilis na isinumiti sa Commission on Election during the time, abay, ito yung pagkakataon ko para itaas ko ang aking moral, itaas ko ang tiwala ng taong bayan na mali ang pinagsisigawan ni former President Rodrigo Roa Duterte na bangag ang ating presidente. So hindi natin masabi kung anong ibig sabihin ng former president, bangag sa alak or bangag sa droga. So we have two way. Pwedeng isigway ng former president na bangag sa alak yan, or pwedeng ipinpoint na bangag sa droga. So dito, mga idol, isang malaking hamon sa parte ng Marcos administration na hinihingi ng taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan para linisin ang kanyang pangalan sa harap ng sambayan ng Pilipino, ay kailangang mag-undergo siya sa political test. Yun na lang, dahil lumabas na yung katotohanan na yung cocaine drug test ay mayroong agam-agam ng pagdududa. Sabi nga sa korte, pag mayroong agam-agam ng pagdududa, ito'y hindi magiging kapanipaniwala sa sambayan ng Pilipino. So, ito ngayon ang riniraise ng taong bayan mula sa grassroots, sa laylayan ng mamamayang Pilipino. Mabubuo yung tinatawag na connotation na ang presidente nating naihalal ay takot na sumailalim sa tinatawag na drug test through political test. Why? Siyempre, nagdududa siya. Unang-una, sa kanyang sinseridad bilang isang tao. At alam niya ang totoo.
Kahit ako, kung alam kong gumagamit ako ng illegal substance, bakit ko naman ipapahamak ang sarili ko na kakagat sa isang hamon na alam mong matatalo ka? Ngayon, alam mong doon ka matatrap, abay magbibingi-bingi ang nalang, magbibingi-bingian na lang ako kung ako yung presidente. At isisigway natin yung mga tinatawag na scapegoat na pamamaraan. Sasabihin na lang natin na, nako, itong si Morales, wala namang kredibilidad yan. Bakit naman natin paniniwalaan? Pero kahit anong depensa mo sa taong bayan, at hahamakin mo yung isang taong naghahamon ng political test, pero hindi mo ma-prove sa sarili mo, ang pagdududa ng taong bayan ay mananatiling nasa isip nila hanggang matapos ang iyong termino. At ito ang magdudulot ng unti-unting pagbagsak ng iyong popularity, trust rating, popular rating. Pag bumagsak na ito ng bumagsak, mga idol, ibig sabihin wala nang tiwala ang taong bayan. Pag nawalan na ang tiwala ng taong bayan, ano pang silbi ng isang presidente kung wala nang tinatawag na moral descendancy? Ibig sabihin wala na siyang karapatang mamuno sa bansang Pilipinas sapagkat wala nang power ang kanyang mga sasabihin at wala nang maniniwala sa kanya. Maraming salamat mga idol, at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana'y lagi niyong gabayan, tulungan at panuurin, isubscribe at i-follow ang ating YouTube channel, The Vloggers. Magandang umaga, Pilipinas.